Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at sa iba't ibang social media platforms. Lumalalim ang tensyon sa pagitan ng mga general ng hukbong sandatahan at ng administrasyon ni Presidente Kuting matapos pumutok ang balitang nagkukumpulan ng buong pwersa ng mga sundalo sa ilalim ng kanilang mga lider upang ipaghanda ang kanilang paglusob laban sa kanilang pangulo. Ang mga general na ngayon ay nasa ilalim ng utos ng mataas na antas ng alerto ay naglalabas ng mga babala laban kay Presidente Kuting. Ayon sa mga ulat, umusbong ang galit ng mga general matapos puwersahan umanong itapon ng Pangulo ang ilang opisyal sa ilalim ng bus sa mga serye ng kontrobersyal na desisyon na di umano'y naglagay sa alanganin sa kaligtasan at moral ng mga men in uniform. Hindi na ito matiis. Ang ating leader ay pinahamak tayo ng walang pakundangan. Kailangan natin ng aksyon ayon sa isang mataas na opisyal na tumangging magpakilala dahil sa sensitibong kalagayan ng issue. Samantala, sa palasyo, ikumang bibig ng administrasyon ni Presidente Kuting sa mga akusasyon. Sa isang maikting na pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Pangulo na ang mga hakbangin ni Kuting ay para sa kapakanan ng buong bansa at hindi lamang sa ilang sektor. Ang ating presidente ay nanatiling nakatuon sa mga pangangalaga sa kalayaan at seguridad ng bansa. Lahat ng desisyon ay pinag-iisipan at isinasagawa para sa ikabubuti ng nakararami. Uwi ka ng tagapagsalita. Sa kabila ng mga pahayag na ito, nananatiling maigting ang tensyon sa pagitan ng pamunuan ng militar at ng palasyo. Ang mga tauhan ng militar ay patuloy na nagtipon sa mga strategic na lugar habang ang mga mamamayan ay nag-aabang sa mga susunod na mangyayari sa bansa. Ayon sa mga eksperto, ang sitwasyon ay patuloy na magiging mas delikado kung hindi magkakaroon ng agarang aksyon upang pag-usapan ang mga hinaing ng mga general. Kung magpapatuloy ang hidwaan ng bansa ay maaaring humarap sa isang malaking krisis na maaaring magkaroon ng malalim na epekto hindi lamang sa seguridad kundi pati na rin sa ekonomiya at politika. Ang hinaharap ng bansa ay nakasalalay sa kung papaano aaksyonan ng dalawang panidang sitwasyon. Kailangan ng malamig na ulo at bukas na pag-uusapan para maiwasan ang isang trahedya, ayon sa isang kilalang political analyst na nanatiling nakaabang at buong bansa para sa mga susunod na hakbangin ng magkabilang panig. Para nga sa buong detalye, panoorin ang buong video at salamat rin sa ating mga solid viewers dyan sa walang sawang pagsuporta. Kung bago naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din kakalimutang i-like at i-share ang ating mga video. Admiral Carlos na Navy na naninindi nadidiin sa secret agreement sa China. Yun yung itatopic ko nga ngayon, not really the manifesto. Pero understandable yun. Buti nga yun si Admiral Carlos, sinusuporta ng mga mistahan niya. Okay. So, normal yon sa isang klase, tayuan ng isang klase sa US Coast Guard. No? US Coast Guard ba? Tapos nun, yun yung nabasa ko Tapos nun, sa class 89 siya talaga nakapasok. Class 89 is also the class, Makatao class is also the class of General Browner. Omet Browner. No. So, wag nyo nang gagalitin, wag nyo nang anuhin. Mamaya magalit yung class 89, ruling class ngayon yan Kapag nagalit yan BBM, wag mo nang galitin. Wag mo nang galitin. Mista, Edanyo, tsaka Giboti Doro, wag nyo nang anuhin. Well, napopolitika kasi, masyadong napopolitika May mga question nga ako Punta tayo doon sa diretso na ako sabi sa Manila Bulletin, a ranking Chinese official on Tuesday presented a recorded phone conversation purportedly between an embassy diplomat
and Vice Admiral Alberto Carlos, Chief of the Western Command, Westcom, who said the entire chain of command of the Philippine military, entire chain of command of the Philippine military was on board with the new model. Siyempre, entire chain of command, Browner down the line, tapos noon papanek si Gibo, si Ed Año, and then the President. Entire chain of command, kasama Commander-in-Chief. Yun yung, base dito sa sinasabi. Shh, quiet. Was on board with the new model for peacefully managing the situation in Ayungin Shoal or Second Thomas Shoal. Okay, there was no way to immediately confirm if it was Carlos on the recording played for the many times. Sa akin, non-issue kung si Carlos yun o hindi. Ang punto doon is yung may recording na nilalabas ng China. Question, bakit nilalabas ng China? No? Bakit? As the Vice Admiral had gone on personal leave, nakalib na si Carlos. So automatic yan sa Armed Forces sa amin. Pag kami minamalas, automatic leave yan. Para iwas pusoy ka. Brother, misa. Mukhang mainit ang sa'yo ngayon. Mainit ang panahon sa'yo. Baka ma-heatwave ka. Leave ka muna. Ganun yun. Automatic yun. Para iwas pusoy, iwas conversation, iwas reporter. Let's talk take. Nadawit yung pangalan niya, naggago yung China, naglabas ng ebidensya. Yun yung salita. Ebidensya, pinutakte ng mainstream tsaka ng SOCMED. No? So ngayon, yun yung balita. Reminder, huwag kayong magpapalihis sa kwento. No? Ang kwento, yung investigasyon ni Bato. Bangag ang presidente, yun yung kwento. So kung may mga ganyan lumalabas ang issue, madadivert yung atensyon nyo, focus lang kayo dun sa issue. Total, hindi naman kayo mga general, hindi naman kayo mga military commander, hindi naman kayo mga mga diplomat. Hayaan nyo nang sila ang magkaaway-away. No? Hayaan nyo na sila. Basta ang interest natin, hindi tayo magkagera. Yun yung interest. Okay. So, himayin natin itong mga banat nila. Armed Forces of the Philippines spokeswoman, Colonel Francel Margaret Padilla. Hindi spokesman, spokeswoman. Colonel Francel Margaret Padilla said Carlos Leave had nothing to do with the new model that the Chinese embassy in Manila said he agreed to. Okay, with the approval of ranking Philippine officials. So ito yung transcript, basahin ko na, no? In the recording made on January 3, 2024, Carlos told the Chinese diplomat that his bosses, tutulinan ko parang di time consuming, that his bosses concurred with the proposal, referring to the new model that China submitted to the Philippine government. China submitted to the Philippine government. Therefore, China ang nagpo-propose ng new model. So, doon pa lang isipin ninyo, China ang nagpo-propose sa atin. So, yes or no lang tayo. Kung okay yon, payag tayo. Kung hindi, okay tayo. Huwag tayo pumayag. Ganon. So, yun yung question mark. Bakit China nagpo-propose ng panibagong model? Yun yung I'm trying to tell you, read between the lines kung ano yung mga importante. Kagaya nung sa testimony ni JM, ang ini-issue, may nag-leak ng information na ang pumirma si JM. Concern si JM, sinulatan yung PIDEA, sinulatan Malacanang Senate, na, teka muna, delikado ko dyan, buhay ko nakataya dyan. Bakit lumabas yung informasyon na yun? Ako yung nakapirma doon. So ngayon, iniimbestiga. Ngayon, siya pa yung liar. So you see yung na di-distort yung away from the truth, the real issue. Ang issue ngayon ni Bato is bakit lumabas yung informasyon na yon, confidential yon. It involves a politician who is now the president. Yun yung importante kung bakit lumabas yon. Bawal yon, hindi dapat nilabas yon. Because it has to be confirmed. Information lang yon, hindi natuloy yung operation. So,
Question mark yon. Ang problema, bangag tong administration natin, panay salag-salag-salag, pati itong senador, mga salag-salag sila. Tapos meron pang pinadala, yung ano nila Kumar, operatiba, na in-involve pa yung First Lady, na binabayaran yung katahimikan o pag-absent nitong si JM. Ba't tayo napunta dito sa West Philippine Sea? Example lang. So, yun yung dahil sa pagsalag-salag-salag at pag-iwas sa katotohanan, napubuta tuloy. No, ang issue talaga is yung paglabas na information. Pero in such na information, kagaya niyan yung presidente nagdudurog, no? It involves national security na. Kaya hindi pwedeng palagpasin. Kaya ang pinaka-bottom line niya, ang presidente dapat mag-drug test. Or kung malaman nakakatotoo, bumaba ka sa pwesto. Wala kang karapatan maging presidente. Yun yung issue talaga. So may initial na issue na dadagdagan ng mas mabigat na issue. Bangag ang presidente. Bangag ang presidente. So yun, may pumasok. Ingay ng mga aso. Sorry So, ang dyan, okay, dadaan kayo. Sige, dadaan. Ang issue dyan, ngayon, dito sa West Philippine Sea, merong transcript. Nag-usap ang Chinese Embassy official na dito kay Carlos na nagkwentuhan sila, ganyan, for 12 minutes, and then naka-record siya. Tapos noon, nung pinalalabas na yung merong deal, secret deal si Duterte with China, na naasagot naman ng mga Duterte camp, wala. At ang usapan na namin yung status quo tayo. Ang lumalabas ngayon, itong China, pinalabas to. So question, the timing. Bakit pinalalabas ito ng China when there is an investigation ng Senado going on regarding the bangag president na nagkakaroon ng interest yung tao, nagigising yung tao, at yung iba nagkaklamor na bumaba ka na, bangag ka eh. Isa ako dun sa nagsasabi. And mag-people power na. Hindi ka na magtatagal. Tapos ilalabas to ng China. So kung titignan ninyo, nag-ooperate ang China sa nagpapapitir siya na ginagago tayo. Ang interest nilang ng China, as I told you in the past vlogs, ang Amerika, si BBM, matanggal. Yun ang interest ng China. Pagka natanggal ang Amerika, papasok yung friends to all, enemy to none ulit, baka maging neutral tayo, no to war, tapos nun, matanggal yung bases. Panalo ngayon yung China. It is in the interest of China na magkagulo-gulo tayo. Rio, excuse me, dinudo niya yung, alika. It is in the interest of China na magkagulo-gulo tayo. Military-wise, politically-wise, or tayo magkaroon ng iba-ibang opinyon. Hindi dapat nilalabas ito, mga loko-loko Ginagago tayo ng mga Well anyway, anong laman nito? Parang yung ang laman nung pre-operation report ng PIDEA na pinirmahan ni JM. In this case, si Vice Admiral Carlos, ang siyang involved dito, nakausap yung Chinese. Okay? Pino-confirm nila na tinetape yung usapan, tas ilalabas to, ebidensya na para Okay? So, doon ako diretso sa makinig din kayo AFP tsaka PNP, tsaka Gibo and National Security Advisor, Mista. Ang Chinese diplomat, having said that I am very happy to explore a new way of interaction for our frontliners, yung ating mga on the ground, men on the ground, Chinese Coast Guard, Chinese militia,
Philippine Coast Guard, Chinese Navy, Philippine Navy, Armed Forces, no? Tsaka mga fishermen natin. Uh, with regards to the resupply in the nakablanko, nakaitim, and also Chinese side to, have had several discussions few days, no? In the past, parang ilaw ko yan, in the past, pumasok kasi yung ano ko asawa ko Okay, yan. In the past few days, so, okay. Nahanap ko. Further discussion, I'm instructed by Ambassador Huang, yung Wang, may Wang ba? And on behalf of the embassy, to go over these points. So siya yung tumawag. Siya yung tumawag. Hindi si Carlos, no? Hindi tayo nag-initiate, sila yung tumawag because sinasabi na niya, I'm instructed to go before we report back to Beijing. The Philippine side now, pagkakaintindi ko, it is my understanding that the Philippine side now proposes that both sides deploy 1+1 vessel for the resupply mission. The Philippine side now proposes that both sides deploy 1+1 vessels for the resupply mission. That is to say, for the Philippine side, you most likely will use the Philippine Coast Guard vessel, yung walang kanyon, yung meeting walang kanyon na, water cannon, and the civilian vessel, pasti Unayza May 1 or the Kalayan. So, isang civilian na vessel at isang Coast Guard vessel. Okay? AFP, naintindihan nyo, no? AFP was chief, si Admiral Yuri. Yes, that is correct. So, in-affirm niya. First of all, we all agree take actions to de-escalate tension in Ayungin Shoal. Tignan niyo yung context ng pagkakausap nila, no? First of all, we both, Rio! Why? Sorry Dinudo na. Rio Camir, dito ka na. First of all, we all agree to de-escalate. So, the intent of this conversation is, mag-usap tayo, linawin natin. Yung boss mo, yung boss ko, linawin natin. Ano yung pagkakaintindihan natin? We all agree to take actions to escalate tension in Ayungin. And I'd like to confirm the Philippine side's agreement to the proposal. The proposal was actually given to me by your side through Colonel Blanco. So we agree to that 1+1 proposal. Nag-agree Pilipinas. Okay, doon sa mga mahilig sa gera, magalit kayo. But nag-agree Pilipinas sa 1+1. Pero you have to understand the conversation. You have to understand, Carlos, yung intent ng parties involved. The intent of this conversation, kung titignan nyo, para sa akin, walang masamang tinapay. Ayaw nila ng gera, both sides. The Philippine side na meron ng backing ngayon, I got your back ng Amerikano, ironclad, and then yung commitment, tapos nun meron pang Japan, merong South Korea, may Thailand, may Australia, may German, may British, kompleto ng meron ng mga missile dito, nakikipag-usap ang China. Pwede ba pag-usapan natin to? Sige, agree kami. 1+1. Isang Coast Guard namin, isang Coast Guard ninyo. Isang Coast Guard ninyo, isang Coast Guard, isang private, civilian. Okay, agree kami in principle. You see how the both parties, na in spite of the yung forming, gustong i-de-escalate yung sitwasyon. So, you have to accept na
yung isang Vice Admiral hindi magsasalita ng ganun-ganun lang na making an agreement or ek-ek na without the clearance sa itaas. Ang pangit lang dito is dine-deny ngayon. Bakit nyo de-deny? Huwag nyo deny. Sabihin nyo talagang, oo, may usapan kami. Bakit? Gusto nyo bang gera? Kami ayaw namin ng gera. Dine-de-escalate nga namin. Marunong pa kayo sa amin. Sige, kayo yung magano. Kayo yung maglayag dyan. Ang sa akin, ang pagkakaintindi ko dito, alam ng armed forces natin, alam ng Secretary of Defense, alam ng National Security Advisor natin kung ano dapat ang gawin. Question mark. Tama ba yung ginagawa? Tama ba yung ginagawa? Which is, bakit pumapayag na mag 1+1 na lang tayo? Teritoryo natin yan. Bakit tayo pumapayag na kasi itapusin ko na to, na informahan natin sila. Because nga, on the premise na ayaw natin magkaroon ng ng Irian. Rio, magkaroon tayo ng escalation. I don't see anything wrong. So far, I don't see anything wrong dito. Ha? Tapos, ginagawang politika to eh. Doon ako nainis. So sinabi niya, we all agree to take actions to de-escalate tension in Ayungin Shoal. So yung premise na kaya tumatawag ito to confirm yung pinag-usapan is we all agree to de-escalate tension. O kaya escalation. So, very good. Very good. So, hindi warprik yung ating armed forces. Yun ang gusto ko. Hindi warprik yung mga nasa defense natin. Hindi warprik yung Coast Guard natin. Yung Westcom Commander, hindi warprik. Samantalang marami nang sa atin, nagsasabi, upakan nyo na. And these people, kahit papano, they'd like to prevent yung further escalation. Tama lang yung 1+1. Sa tingin ko, tama lang yon. Less Chinese ships, hindi naman tayo, lagi naman tayong gano'n. Coast Guard natin, tsaka yung resupply ship eh. So, ano magbago? Lesser for them. And you have to understand why that kind of talk from the Chinese. Pababay economy nila, magastos ang mag-maintain ng maraming barko dyan sa West Philippine Sea. You have to read between the lines why that proposal. Or natatakot sila, pangalawa, natatakot sila na baka mag-escalate nga, yari sila because they're not yet prepared to fight the contingent ng Allied Forces. Takot sila. Pinapakita nila na natatakot sila. Kaya merong ganitong salitaan. 1+1 lang tayo ha. Ayaw na namin magastos kasi yan, magtipid kami 1+1. Kasi yung economy namin, nagta-tighten up na, nagsishrink yung economy namin, mawawala yung manufacturing side namin, etc. May mga sanction na parating, delikado kami. And pagka ganyan, palpak pa yung nila eh. Naka-hold pa nga yung iba nilang yung iba nilang upgrades ng kanilang kanilang mga barko, carrier nila, etc. Missile system. So, problema pera naubos na yung pera nila. Masyado silang nag-extend sa Belt and Road nila na mga pautang kung kani-kanino na hindi nakabayad, maraming nagde-default. So, meron silang exposure na malaki. Hindi bumabalik yung pera. Kahit rematahin nila yung bansa, ano magagawa nila dun? Ngayon, ang kailangan nila is yung spending money. So, kahit nga sa atin, di ba, may commitment sila, 24 billion. Ilan yung pumasok? 2 billion lang dollars. So, yon. So, okay, pabor sa kanila yung 1+1. Sa kanila nga galing yun yung proposal. Okay. Kung sa atin galing yung sa side natin galing yung proposal na yun na 1+1, nag-iisip yung side natin.
Kasi, kumbaga sa hindi naman tayo masyadong agrabyado. Kung 1+1 yung pinadala namin, isang Coast Guard, isang civilian, magpadala kayo ng 1 Coast Guard nyo at isang civilian. Kaso, laki-laki ng Coast Guard nila. Yung atin, ang lit-lit. May water cannon yung kanila, yung atin wala. Okay lang. Pero, pagka mas konti kasi, hindi mapagtutulungan yung atin. No? Yung side natin. Nasaan ako? The proposal was actually given to me by your side through Colonel Black. Naka-black eh. So we agreed to that 1+1 proposal. So tayo nag-agree tayo. And I have my boss's concurrence to the agreement, to the proposal. And I confirm that. Chinese diplomat, I understand that the result of their discussion, that's the result of their discussion. So nag-usap yung mga opisyalis nila sa itaas. And of course, you will only transport food and water or humanitarian subsistence. Walang problema. Kaysa ako personally, ayoko nagpapaalam sa China. Ayoko nagpapaalam. Magdadala ako ng pagkain at saka tubig, humanitarian, tarantadong mga yan. Ba't magpapaalam dyan? Pero we have to respect yung mga official natin kung yan ang pinag-usapan natin. Just the same as yung kay panahon ni Duterte to prevent escalation or whatever, status quo, ganito lang tayo. So okay lang ito na ang mahalaga dyan, ang bottom line, yung mga official natin ayaw ng gera. Nag-ano ng gera. At least yung armed forces natin. Okay na ako dito. AFP Westcom Chief, correct. So, tama daw na yung dahil sa pinag-usapan, we will only transport food and water or humanitarian subsistence. I'm just looking at it dito pa lang wala pa yung political implication. Chinese diplomat. And thirdly, the PH side will notify us 2 days in advance. Kumbaga sa para hindi kayo magko-coordinate, no? 2 araw bago para sila magpapadala sila ng barko kung merong naka-repair, maintenance, sasabihin nila kasi 2 days notice, magpapalayag sila. Ganon kasimple. Coordination lang 'yon para hindi mabulaga. Okay lang 'yon. Rio, Arakam. So, AFP Westcom Chief, I confirm that. I can do that. I confirm that. I can do that. So, within his power as the AFP Westcom commander, pwede kong gawin yan. Imporman kita, so kinukonfirm na ni Admiral Carlos. Okay sa akin, informan kita, tawagan namin kayo, coordinate tayo. You see what's happening? Nag-uusap yung dalawang side, pwede naman mag-usap, na para hindi tayo mag-water cannon walang escalation. Kasi pagka nag-water cannon ka, baka gumanti kami, mag-water cannon din kami. And then mamaya magbarilan na tayo, and then maggirahan na tayo. Ang dami namin mga missile nakatutok dyan sa bases ninyo. So, ang pinamaganda, mag-usap na lang tayo. Sige, tawagan kita. I will inform you. So far okay lang. So far okay lang. Last of course, sabi ng Chinese diplomat, this proposal has been approved by nakablanko. Pero yung mga sumunod, General Browner, Secretary Gibo, Secretary Anyo, panay military contingent. So, dalawa lang ang pwedeng nakalagay dyan It's either BBM as the Commander-in-Chief or the Secretary of Foreign Affairs. Pero tignan niyo mga sumunod na pangalan, General Browner, Chief of Staff, Secretary Gibo, and Secretary Anyo. So, bakit kinakailangan i-blockin yan kung ang nakalagay dyan is DFA? So, chances ang nakalagay dito is BBM. Respeto nila kay BBM para hindi madrag sa binlockin nila. Okay? Yun yung para hindi magalit. Kuno. Kasi baka mag-declare ng gera si BBM So, binlockin yan. Pero, siyempre, sa nag-iisip, panay mga defense officials to BBM na naka-blockin siguro si BBM naka-blockin and then siya yung Commander-in-Chief, Presidente ng Pilipinas, at saka siya yung nag-agree dun sa involved sa mga nag-uusap.
and then General Browner, Secretary Gibo, and Secretary Anyo. Okay. AP Westcom Chief, that is correct. I confirm that also. Okay. So yun ang na-release. Anong yung problema? Pinaglib itong tao, si Carlos. Nagde-deny ngayon si Secretary Anyo at si Secretary Gibo. Parang tingin ko dyan, nag-knee-jerk reaction sila eh. Kasi habang nagbibitang yung ang administration na si Duterte ay nakipag-secret deal, secret agreement sa China na ano naman, na klaro, ito biglang ilalabas ng mga incheck at na-implicate yung defense officials at least. So, hugas kamay, knee-jerk reaction, alam nila, involved ang presidente. So, dinedeny na such an agreement took place. Tapos, nagsalita pa si Gibo na wiretapping, etc. etc. Dapat ito, walang problema. Anong gusto niyo mangyari? May deal tayo. O, kayo nga hindi sumusunod sa deal, sabi siguro ng China, no? Kayo nga hindi sumusunod dyan eh. May balikatang kayo. Nagpalubog kayo ng barko eh. So, yun yung ano. So, bakit kasi, namumulitika kasi na yung mga tao. Ang mali, as for me, no, yan ang sabi sa iyo, BBM, backfire eh. Backfire sa iyo eh. Banatan ninyo si Duterte o nag-backfire. Ikaw din pala, nakikipag-usap kayo. Bakit? Okay lang sa akin kasi ayaw nyo mag-escalate. So you're so nanginginig, nangangatog, naiisa sa lawal mo at baka magalit yung China sa iyo. Kaya nga, you will not use a water cannon sa pag-water cannon ng China. Meron kayo usapan na ganito, 1+1, etc. etc. So, bakit tayo winoter cannon ng China? Bakit?